isang residential area sa Barangay Damayang Lagi sa Quezon City umabot sa general alarm. MWSS at mga water concessionaire binigyan ng ultimatum ni Pangulong Rodrigo Duterte upang ayusin ang kanilang serbisyo. Sapat na supply ng kuryente sa tag-init, tiniyak ng Meralco. Buong rehiyon ng Mindanao isinailalim sa COMELEC control dahil sa banta ng mga armadong grupo. Detalye ng loan agreement sa China-funded projects na nanatiling kontrobersyal ayon sa isang research group. Sa bayang paglilinis sa mga ilog at esterong konektado sa Manila Bay, ilulunsad ng DENR sa March 31. Una sa ating mga balita, nasunog ang isang residential area sa Barangay Damayang Lagi sa Quezon City. Sa laki ng sunog, nagdeklara ng general alarm ang Bureau of Fire Protection para makahingi ng saklolo sa mga bumbero mula sa ibang lungsod. Nahirapan naman ang mga pamatay sunog sa pag-apulan sa apoy dahil sa mahinang pressure ng tubig. Mula sa Barangay Damayang Lagi sa Quezon City, ito ang balita ni Mai Bermudez, live. Magandang hapon, Mai. Yes, magandang hapon, June. Umabot na nga sa general alarm ang sunog dito sa isang residential area sa Barangay Damayang Lagi sa Quezon City. As of 3:48 p.m. ay tinatayang umabot na sa 750 pamilya at 250 istruktura at mga establishmento ang nangdamay nitong sunog. Pahirapan para sa mga otoridad at sa mga fire marshals maging sa mga bumbero ang pag-apula ng apoy dahil nga sa mahinang water pressure na nilalabas nitong mga fire truck dito sa area. Pasado 1:30 ng hapon, nag-umpisa ang sunog kung saan maraming bahay at ilang mga negosyo at establishmento ang nadamay sa pagkalat ng apoy. Itong area ay napapaligiran ng San Juan River. Ayon kay BFP Fire Chief Director Leonard Banyago, inaalam pa ang sanhi ng sunog. Dagdag pa nito, pagsubok para sa mga fire marshals, yung hangin na papunta mismo dito sa kanluran o dito mismo sa squatters area. Pero nagsimula daw ang sunog sa 3 palapag na bahay ng isang Sony Casas. Kanina ay may mga pinabalik ding truck ng bumbero para muling mag-refill ng tubig dahil sa lawak ng sunog dito. Pero may 3 water hydrants naman daw na naka-standby para bigyang agapay ang mga bumbero sa lugar. June, may mga nakikita tayong mga residente dito sa Barangay Damayang Lagi sa Quezon City, dito sa gilid ng ospital, itong De Los Santos Medical Center. Pansamantala ay dito naka-standby yung mga residente. Makikita natin talagang maraming mga tao, mga residente ang naapektuhan nitong sunog. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, June. Mai, nalaman mo na ba kung ilang pamilya ang epektado ngayon dyan sa sunog sa Barangay Damayang Lagi? June, ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 750 pamilya ang apektado. Initially, as of 3:48 p.m. nito nga nangyaring sunog na sumiklab pasado 1:30 kaninang hapon. Nasa 250 istruktura at establishmento naman yung apektado rin ng sunog. Inaalam pa ng mga arson investigators yung halaga ng pinsala na natamo ng mga residente dito sa nangyaring sunog. May bukod dyan sa may malapit sa ospital, nandiyan ngayon yung mga residente. Saan pa sila ngayon na nakahimpil? Dahil sa dami, 700 pamilya yan, Mai. June, kanina nag-ikot tayo dito sa area, no? May mga nakita tayong mga tao sa gitna mismo ng kalsada. Yung iba, nagtatry na balikan yung kanilang mga naiwang gamit doon sa mismong kanilang mga bahay. Mas marami yung mga nakikita natin dito sa may tapat ng ospital. Yung area papunta sa E. Rodriguez ay punong-puno na rin ng tao at mga nakalinyang fire truck doon, June. May wala pa naman bang naiulat na nasaktan o nasugatan? June, kausap nga natin si BFP Fire Director Banyago kanina at inalam natin kung may nasugatan
at namatay na nga dito sa sunog. Pero kanina ay wala pa naman daw, June. Ay, maraming salamat, May Bermudez. Sa ibang balita, pinagalitan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga opisyal ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS at dalawang water concessionaire dahil sa naranasang water shortage sa ilang lugar sa Metro Manila at kalapit na lalawigan. Binalaan din ng Pangulo ang mga opisyal ng MWSS na aalisin sa pwesto at tatapusin ang kontrata sa Maynilad at Manila Water kung hindi maayos ang kanilang serbisyo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Sermon ang inabot ng mga opisyal ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS at water concessionaires na Manila Water at Maynilad nang pulungin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang kagabi. Hindi na hiningi ng Pangulo ang paliwanag ng mga ito sa nangyaring water shortage. Sa pahayag ng Malacanang, nagbabala ang punong ehekutibo na kung hindi nila aayusin ang kanilang serbisyo, tatanggalin sa pwesto ang mga opisyal ng MWSS at tatapusin ang kontrata ng water concessionaire. Tumagal ng 40 minuto ang pakikipag-usap ng Pangulo sa kanila. Tiniyak naman ni MWSS Administrator Reynaldo Velasco na sa pamamagitan ng mga ginawa nilang hakbang, hindi na mauulit ang biglaang pagkawala ng supply ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sinabon naman kami pero binanlawang kami pagkatapos. So walang problema. Kaya may So sir, dito. kakayanin nyo, sir? Yung Kayanin mga natin gusto yan. ni Kakayanin natin Presidente. yan. If I cannot do it, I will resign immediately. Samantala, aminado si Velasco na nakatulong ang direktiba ng punong ehekutibo noon pang nakalipas na linggo upang mapabilis ang pagresolba sa water outage sa Metro Manila E-Zone. Itinanggi naman ng opisyal na artificial o gawa-gawa lamang ang water shortage na nangyari nitong nakalipas na linggo upang depensahan ang konstruksyon ng New Centennial Water Source Kaliwa Dam Project. Hindi sila pwedeng magmuro-muro sa amin. Pag muro-muro, insult of our intelligence. Hindi sila pwedeng magmuro-muro yan. We are on the ground, we are on top of the situation. Hindi pwedeng mag-aarte-arte yung mga concessionaire na yan. Samantala, inaasahan naman ng MWSS na maibabalik na sa normal ang supply ng tubig sa Metro Manila bago matapos ang buwan, liban na sa iilang barangay na nasa matataas na lugar. Kung yung mga barangay na medyo mahirap kasi mataas, mahirap iakyat yung pressure. But that's not a problem because we have 156 fleet of water tanks. Ayon naman sa Manila Water, nakatutok sila sa paggawa ng paraan upang maibalik sa normal ang supply ng tubig sa mga apektadong lugar. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Iginiit ng pamahalaan na hindi na sila maaaring tumanggap ng unsolicited proposal dahil aprobado na ang Kaliwa Dam Project. Ito ay matapos lumabas ang ulat na mas makatitipid umano ang pamahalaan sa proposal ng isang Japanese firm. Pinabulaanan din ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na aabot sa $800 million ang gagastusin sa ilalim ng Official Development Assistance ng China. The actual, because nabid na yan, is 248 million or equivalent to 12.2 billion pesos. Tiniyak ng Manila Electric Company o Meralco na sapat ang kanilang supply ng kuryente para sa tag-init. Nilinaw din ng power company na regular maintenance lamang ang dahilan ng mga nakaschedule na brownout at hindi dahil sa kakulangan sa power supply. Ito ang balita ni Joan Nano. We are confident na we will have ample supply even during the summer months. Huwag lang magkakaroon ng unforeseen emergency situation. Ito ang tiniyak ng tagapagsalita ng Manila Electric Company o Meralco sa gitna ng isyu ng nararanasang brownout sa ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Kumpiyansa ang Meralco na bagaman inaasahang ninipis ang supply ng kuryente ngayong panahon ng tag-init dulot ng malakas na konsumo. Sasapat pa rin anila ang supply at kakayanin pa rin tugunan ang pangangailangan ng mga customer. Nilinaw ng Meralco na ang nararanasang brownout sa ilang lugar ay dulot lamang ng kanilang regular maintenance shutdown at hindi dahil kinakapos ang supply ng kuryente.
Ayon sa Meralco, hindi naman malawakan ang nararanasang brownout na tumatagal lamang ng halos 30 minuto. Regular umano nila itong ginagawa linggo-linggo upang maisaayos sa mga distribution facilities, pati na ang pagkukumpuni sa mga sirang poste at pagpapalit ng mga depektibong kawad ng kuryente. Nakiusap ang Meralco sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon dahil nagdudulot ito ng panic sa mga customer. And we just like to clarify, sometimes meron mga headlines kasi na nakalagay power interruptions mula March 11 for example hanggang March 28. So it causes undue fear sa parte ng maraming consumers, and this is shared, retweeted. So I just like to assure all our customers that our power situation is normal. Wala ho tayong problema as far as supply is concerned. Batay sa anunsyo ng Meralco, makararanas ng halos 30 minutong brownout ngayong linggo ang ilang lugar sa San Ildefonso, Bulacan, Bukawe, Bulacan, Cubao, Quezon City, gayon din ang Capitol at Pineda sa Pasig City. Paggaman normal at sapat ang supply, patuloy ang panawagan ng Meralco sa kanilang mga customer na magtipid at maging matalino sa pagkonsumo ng kuryente. John Ano, UNTV News and Rescue, Pasig City. Pansamantalang ipinagpaliban ng Metro Pacific Tollways Corporation ang paniningil ng dagdag toll sa North Luzon Expressway. Ngayong araw na sana uumpisahan ang pagpapatupad sa bagong toll rates, subalit ayon sa pamunuan ng NLEX, hinihintay pa nila ang pag-i-issue ng notice to start collection mula sa Toll Regulatory Board. Ayon kay Attorney Romulo Kimbo, ang Senior Vice President for Communications ng MPTC, inaasahan nilang ilalabas ng TRB ang notice sa lalong madaling panahon. Kapag naibigay na ang notice, saka pa lamang magsisimula ang paniningil ng dagdag toll sa NLEX. Isinailalim na sa Comelec control ang buong Mindanao kaugnay ng nalalapit na halalan dahil sa banta ng mga armadong grupo. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Isinailalim na ng Commission on Elections sa Red Category Election Hotspot ang buong Mindanao, kaugnay ng nalalapit na halalan sa Mayo. Ayon sa Comelec, ito ang kauna-unahang pagkakataon na inilagay sa kanilang control ang isang buong rehiyon dahil sa banta ng mga armadong grupo at terorista. Itong mga domestic terror organizations, mga armed groups, hindi naman sila gumagalang din sa mga borders. If you pursue them in one place, they will go into a different place within the same region. So, minabuti na ng Comelec na yung buong region na ang ilagay sa category red na hotspot. Paliwanag ng Comelec, wala namang problema kung ideklara nilang hotspot ang buong Mindanao kahit umiiral pa ang batas militar doon. Wala actualing duplication or walang conflict kapag magpatong yung dalawang yon. It's under martial law pero election area of concern siya. There might be election-related violence happening at an increased rate na mas madalas at in some cases mas intense. Bukod sa Mindanao, kabilang din sa mga itinuturing na election hotspot sa bansa ay ang Jones Isabela, Lope de Vega Northern Samar at ang buong probinsya ng Abra. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na sapat ang kanilang puwersa sa buong Mindanao matapos isailalim sa Comelec control ang buong rehiyon. Ayon sa AFP, 60% ng mga sundalo ay nakadeploy sa Mindanao kaya hindi na kailangang magpadala ng dagdag puwersa sa rehiyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nakahanda ang pwersa ng Armed Forces of the Philippines sa Mindanao para tugunan ang seguridad sa rehiyon kaugnay ng nalalapit na midterm elections. Ito ay matapos na isailalim sa control ng Commission on Elections ang buong Mindanao. Kapag nasa ilalim ng Comelec control ang isang lugar, ang poll body ang may kapangyarihan na mag-deploy ng mga tauhan ng militar at pulis sa isang lugar. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Noel De Toyato, sapat ang kanilang puwersa sa Mindanao para tiyakin ang mapayapang eleksyon. Aniya,
60% ng buong pwersa ng AFP ang nakadeploy sa Mindanao, kaya hindi na ito kailangang dagdagan. To address the terrorist groups, you can never prepare enough. But I can dare say that our troops are prepared and we are capable. Kasi particularly in Mindanao, we have the full cooperation of the local government units. Sinabi pa ni Ditoyato na magsasagawa na lamang sila ng realignment of troops depende sa magiging pangangailangan sa iba't ibang probinsya sa Mindanao. Magdadagdag din aniya sila ng checkpoint at mobile patrols para mapigilan ang paggalaw ng iba't ibang armadong grupo sa Zamboanga, Cagayan de Oro, Davao, Butuan, Jensan, Marbel at Tacurong. Tuloy din ang combat operations sa Hulo, Basilan, Central Mindanao, parte ng Davao at Surigao. Kahit anong changes, we have enough troops in Mindanao. We will just relocate some troops siguro to address kung ano ang prevailing security needs na makikita ng COMELEC. Malaking tulong din aniya ang umiiral na martial law sa Mindanao para mapigilan ang tangkang panggugulo ng mga rebelde at terorista. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Aguinaldo. Nangangamba ang Commission on Elections na kukulangin ang kanilang pondong pampasahod sa mga guro na magsisilbi sa halalan. Ito ay dahil hindi pa rin aprobado ang panukalang pondo na gagamitin ng poll body sa halalan. Nananawagan ng COMELEC sa Kongreso na ibalik ang kanilang hinihinging 3.2 billion pesos para sa honoraria ng mga guro. Ayon sa tagapagsalita ng COMELEC, hindi sasapat ang hawak nilang 1.9 billion pesos na pondo para sa honoraria ng mga guro. It's like Jose Rizal and the biscuits. You can keep on borrowing from tomorrow's supply, but when tomorrow comes, you're hungry. You can keep borrowing from some other election's store of cash. 38 milyong balota na ang naiimprenta ng Commission on Elections o COMELEC para sa magaganap na halalan sa Mayo. Ayon sa poll body, 60% na ito ng kabuuang 63 milyong balota na kailangang maimprenta para sa midterm elections. Ayon sa COMELEC, ang mga natitirang balota na kailangan pang iimprenta ay ang para sa Ilocos, Cagayan at National Capital Region. Bigong makakuha sa ngayon si Senator Antonio Trillanes IV ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Court of Appeals para pigilan ang Makati Regional Trial Court Branch 150 na ipagpatuloy ang paglilitis sa kanyang kasong rebelyon. Sa 3 pahin ng kautusan ng 9th Division ng Appellate Court, nakasaad na hindi nila maaaring pigilan ang pagpapatuloy ng paglilitis sa ngayon dahil mangangahulugan nitong pinagbigyan nila ang apela ng senador nang hindi dumadaan sa pagdinig. Muling binuksan ang kasong rebelyon ni Trillanes na nag-ugat sa 2007 Manila Peninsula Siege matapos ipawalang bisa ni Pangulong Duterte ang amnestiyang natanggap nito. Nakatakdang ituloy ang paglilitis kay Trillanes ngayong araw pero ipinagpaliban nito sa May 27 ni Judge Elmo Alameda. Muling nanawagan ng grupong Greenpeace na panahon na para bawasan ang produksyon o ipagbawal ang paggamit ng single-use plastic at baguhin na rin ang packaging system upang mabawasan ang plastic waste. Ayon sa grupo, ang pagdami ng mga hayop sa dagat na namamatay dahil sa plastic ay patunay kung paano nakakaapekto sa kalikasan ng plastic pollution. Pinakahuli dito ang patay na balyena na natagpuan sa Compostela Valley kung saan aabot sa 40 kilo ng plastic ang nakuha sa tiyan nito. Gate ng Greenpeace, kailangan na ang agaran at epektibong pagkilos para tugunan ang problemang ito. Dumating na kahapon ang 18 bagong air conditioning unit na ikakabit sa mga bagon ng MRT-3. Dahil dito inaasahan na mas lalamig at magiging komportable ang biyahe ng mga pasahero ngayong tag-init. Oktubre noong nakarang taon, unang na-deliver ang 42 air conditioning units na naikabit na sa mga tren at kasalukuyan ng napapakinabangan ng publiko. 18 aircon unit pa ang inaasahang dadating sa bansa sa mga susunod na buwan ayon sa Department of Transportation.
Mapupunta na sa National Treasury ang mga kinukolektang motor vehicle users charge na nakalaan sa pagpapagawa ng mga kalsada at tulay. Ito ay matapos lagaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11239 o ang batas na bubuwang sa Road Board. Una nang sinabi ng Pangulo na nais niyang buwagin ang board dahil nagagamit ito bilang cash cow ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang hahalili sa mga naiwang responsibilidad at liability ng board at iaabsorb ang mga empleyado ng ahensya. Tatanggap naman ng separation benefits ang ibang apektadong kawani ng Road Board. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Janet Lim Napoles at dating Senador Jinggoy Estrada na maghain ng demurrer to evidence sa kinakaharap na kasong plunder. Sa pamamagitan ng demurrer to evidence ay maaring madismiss ang kaso laban sa dalawa nang hindi na nagpipresenta ng kanilang ebidensya. May 10 araw sina Estrada at Napoles upang ihain ang kanilang demurrer to evidence at may kaparehong palugit ang ombudsman upang tutulan at kontrahin ito. Pansamantalang nakalaya si Estrada matapos makapaglagak ng piyansa habang nakakulong sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City si Napoles matapos mapatunayang guilty sa isa pang kasong plunder na nag-ugat din sa PDAP scam. Nananatiling kontrobersyal ang ilan sa mga infrastructure project ng pamahalaan. Partikular na dito ang ilang Chinese-funded projects kung saan kwinestyon ang detalye ng pinasok na kasunduan ng Pilipinas sa pag-utang sa China. Ano-ano nga ba ang isyong bumabalot sa ilang infrastructure project na ito? At ano-ano nga ba ang nakataya dito sa panig ng mga Pilipino? Ito ang balita ni Nel Maribuho. Bahagi na ng reforma ng administrasyon ang malawakang pagtatayo ng mga infrastruktura na pinaniniwala ang magpapaunlad sa bansa. Ngunit sa kabila ng mga proyektong ito, may mga kontrobersyang bumabalot sa ilang kasunduang pinasok ng pamahalaan. Nagdulot ng panibagong linya ng pakikipagkaibigan sa ibang mga bansa ang independent foreign policy ng Administrasyon Duterte. Ito ay panibagong oportunidad ng kooperasyon ng bansa tungo na rin sa ikauunlad nito. Nagbukas rin ito ng pagkakataon sa pamahalaang Pilipinas sa China upang maisulong ang mahalagang polisiya gaya ng Build 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 program. Kabuang 75 projects ang target ng administrasyon na maisulong hanggang sa taong 2022. Sa ulat ng National Economic and Development Authority o NEDA, as of November 2018, 35 projects na ang kanilang naaprubahan sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte. 12 rito ay popondohan ng China sa pamamagitan ng grants at loan, 8 ay mula sa Asian Development Bank, 4 na proyekto ay popondohan ng Japan at 3 ay sa Public-Private Partnership o PPP at ang iba ay popondohan ng national budget. Kabilang sa mga Chinese-funded projects ay ang 50 billion peso Subic-Clark Railway Project, 39 billion peso Ambal-Simuay Flood Control Projects, 1.5 billion peso Palangka-Villegas Bridge, 1.38 billion peso Beata FY Manalo Bridge, Blumentritt-Antipolo Bridge na nagkakahalaga ng 1.1 billion pesos, 1.5 billion peso East-West Bank Bridge, 8 billion peso North and South Harbor Bridge, 4.6 billion peso Binondo Intramuros Bridge, 1.3 billion peso Estrella Pantaleon Bridge, 1.37 billion peso Chico River Pump Irrigation Project, 175 billion peso PNR South Long Haul Project at 12.2 billion peso Kaliwa Dam. Kabuang 293.2 billion pesos ang popondohan ng China sa mga proyektong ito. 287 billion dito ay pautang at 5.97 billion pesos ang ibinigay na walang kapalit o grant. Sa mga nilagdaang loan agreement ng Pilipinas sa China, may ilang grupo ang kumwestiyon sa nilalaman nito kung ito ba ay paborable sa mga Pilipino. Kung sakaling hindi makabayad sa pagkakautang ang Pilipinas, ay mahuhulog ba ito sa tinatawag na debt trap? O may kukuhanin ba ang China na pag-aari ng Pilipinas bilang kapalit sa hindi nabayarang utang? Nililinaw pa natin if patrimonial assets would be given up in case na magkaroon ng arbitration. The other one is there is an automatic appropriation to the budget once we pay for the loan. So parang we're looking at it as not really constitutional. Ilan rin sa mga mambabatas ay nagpahayag rin ng interes na makita ang detalye ng mga pinasok na kasunduan na ito ng pamahalaan. Because I joined the call for
transparency. Yung pagdating po sa loan agreement, any kind, even with China, even with US, even World Bank, IMF, ipaalam po natin sa taong bayan. Una na ring tiniyak ng economic managers ni Pangulong Duterte na hindi madedehado ang bansa sa mga kasunduang ito. Maging ang tagapagsalita ng Pangulo ay sinabing handa naman silang siyasating muli ang mga kasunduan na ito kung talagang makabibigat sa pamahalaan. If the advantage is so clear, if it is true that the Chinese proposal is onerous, I think we should look into it. I think that should be thoroughly studied if the claim of the Japanese is true or not. Kasi we don't know exactly. Sa kabila ng mga issue, patuloy na nagpapakita ng determinasyon ang kasalukuyang administrasyon na isulong ang mga proyektong pang-infrastruktura nito na pinaniniwala ang magiging susi sa ikauunlad ng bansa. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Pasay City. 178 lamang ang Chinese workers na bahagi ng infrastructure projects ng Duterte administration ayon sa Department of Finance. Taliwas ito sa mga ulat na malaki umano ang bilang ng mga Chinese worker na kabilang sa Build program ng pamahalaan. Ayon kay Finance Assistant Secretary Tony Lambino, 85 highly technical Chinese workers ang gumagawa sa ilalim ng Chico River Pump Irrigation Project, samantalang 88 naman sa Estrella, Pantaleon at Binondo Intramuros Bridges na kapwa Chinese Official Development Assistance funded projects. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, nakalabas na ba sa Philippine Area of Responsibility ang LPA? Magandang hapon, Monica, at sa ating mga kasambahay. Nasa loob pa rin ito ng park. Kaninang alas 4 ng hapon ito ay namataan ng Pag-asa sa layong 320 kilometers sa may south-southwest ng Puerto Princesa City sa may area ng Palawan. Sa ngayon, wala itong malaking epekto sa ating bansa, liban na lamang sa may southern part nitong Palawan. At base dun sa satellite imagery ng Pag-asa, makikita nga natin na mayroong mga bagyang ulap sa area na ito at meron dyan mga thunderstorms na ina-expect tayo sa mga susunod na oras. Ay din sa Pag-asa, makakaranas din ng mga pag-ulan dito sa may area ng Visayas at Mindanao dahil doon sinatawag natin pag-ira ng easterlies o yung hangin na nanggagaling dito sa may silangan. Makaka-apekto ito sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Metro Manila at malaking bahagi naman ng Luzon, good weather tayo dahil wala tayong na-expect na malaking weather system na makaka-apekto sa rehiyon. At yung latest ating panahon, balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ray Pelayo, live na nag-uulat mula sa UNTV Weather Center.